Confidence. Isa sa mga pinakamahalaga sa personality ng isang tao. Pero, ikaw ba yung nasa point kayo na feeling mo bumababa yung confidence mo? Maaring dahil sa mga tao sa paligid mo na idinadown ka sa pamamagitan ng mga words. Di mo kaya yan. Or sorry sa words na, bobo ka naman. Tanga ka kaya, di mo kaya yan. Di ka nga matalino eh. Bumababa yung confidence natin. Or, maaring ikaw mismo yung nagbababa ng confidence mo. Kaya ko ba to? Palpak naman ako lagi. Ang baba nga ng mga sagot ko sa quiz. Kaya ko ba to? Hindi ako natatanggap sa ibang trabaho eh. Baka pumalpak ulit ako. Bumababa yung confidence mo. Diba? Now, gusto ko lang i-share sa'yo yung tatlong bagay na nagtataas or nagbibigay sa akin ng confidence dito sa mundo. Kasi, guys, realidad, dito sa mundo, hindi laging puro confidence yung masalamuha mo. Kagaya nga na sinabi ko kanina, marahil may mga tao na masalamuha ka na ibababa yung confidence mo. So, may tatlong bagay akong gusto i-share sa'yo na naging reason kung bakit naging strong ako at may confidence ako sa sarili ko. Pero bago yun, syempre, share ko muna yung naranasan ko, diba? Before, ang dami kong naranasan na panglalait, pagtatawa, yan, ginagawang comedy ng aking buhay, dog show, or true words. Wala naman yan. Walang pinag-aralan yan. Ay, nako, tambay lang yan. Walang mararating sa buhay. Yan yung mga naranasan ko noon. Or hanggang ngayon naman din, meron naman din. Tao tayo guys, hindi natin pwedeng kontrolin yung bibig ng mga tao sa paligid natin. Na gusto lang natin marinig yung sasabihin nila. Tao sila. Kung anong gusto sabihin ng mga yan, yung sabihin nila eh. Lalo na pagpangit ugali ng mga tao sa paligid mo. Realidad yan, real talk yan. Guys, yun yung maririnig mo sa kanila. Now, balik tayo sa tatlong bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Number 1, hanapin mo. Anong hanapin mo? Yung bagay na pwede mo ipagmalaki sa sarili mo. Feeling mo, ang pangit mo, eh matalino ka naman. Yung pagmalaki mo, matalino ako. Ano naman, pangit ako, matalino ako. So what? Aanin ko yung pagiging pogi, matalino naman ako. Or, feeling mo, yung sabi ng tao, wala ka narating, walang narating yan. Hanapin mo yung masipag ka. Feeling masipag ka. Masipag naman ako at least, diba? Diba? Hanapin mo yung bagay na kaya mong ikaw mismo, kaya mo ipagmalaki sa iba na kahit sinasabi nila na dinadown ka nila. No, meron naman akong bagay na kaya ipagmalaki sa inyo. Yun yung nakikita nyo? Ano naman? Eh, hindi nyo nakita yung side ng kaya kong ipagmalaki sa inyo. Doon guys, nakaka-counter natin yung sinasabi ng ibang tao na pang-down sa atin sa pamamagitan ng mga bagay na kaya natin ipagmalaki sa kanila. Gets? Number 2, una, hanapin mo yung bagay na kaya mo ipagmalaki sa'yo. Pangalawa, hanapin mo yung mga tao na kaya magmalaki sa'yo. Na kaya kayong pagmalaki, na kayang makita yung worth mo, na kayang makita yung unique na meron sa'yo, yung kakaiba sa'yo, yung magandang bagay na meron sa'yo. Guys, ba't kailangan nyo mag-stay sa mga tao na tatawanan ka lang? Na ibababa lang yung confidence mo. Ba't kailangan mag-stay dun? Now, ito nga sinasabi ko, hanapin mo yung tao na kayang itaas yung confidence mo. Kung yung tao sa paligid mo ngayon, feeling niya, wala siyang tiwala sa'yo, then leave. Iwanan mo siya. Hanapin mo yung tao na, kaibiganin mo yung mga tao na tataas yung confidence mo. Guys, ganun ako eh. May mga tao na naniniwala na rin ako na like yung mga kaibigan ko before, wala na siyang tiwala. Yun, parang pinapamukha na sa masama mo. Then, sige, ganyan tingin sa akin. Then, go. Diba? Hanapin mo yung tao na, for example, inaabot mo yung pangarap mo. Yung tinutulungan ka na lang i-push yun. I-push ka sa pangarap mo. Sa pamamagitan ng pagtataas ng confidence na meron ka. So, hindi yung ida-down ka, hindi yung pag nadapa ka sa paligid mo, narawanan ka. Yan, yung mga ganun, manaranasan ko sa yan eh. Pero, yun nga, hanapin mo yung tao na tataas yung confidence mo, diba? Malamang, nga naman, wala ka na confidence, hanapin mo pa yung tao na binababa yung confidence mo, diba? Hindi lalo na
bababa yung ano mo, moral mo, di ba? And last but not least, di ba, ang bilis. Hanapin mo yung confidence. Hanapin mo yung confidence mo sa Bible. Word of God, guys. Kalahati ng buhay ko, halos naranasan ko na down ako eh. Siyempre, matik yan. Pilipino, tao, matik yan. Hindi maiiwasan yan. Matatalas yung bibig ng tao. Pero anong naging susi? Kung bakit ang tingin ng iba sa akin ng mga nakalalasan, ang strong mo. Kahit ganyan ka. Guys, word of God, maniwala ka sa akin. Encouragement yun. Sa word of God, makikita mo na kinirate ng tao ng Panginoon ng special. Gamit yung kamay niya mismo. Doon pa lang mapapaisip ko na tama ba yung sinasabi nila na hindi ako special, na walang mayroon sa akin? No! Create ka nga ng special ng Panginoon. Means naniniwala siya na special ka. Dumating sa point na binigay ni Lord nung kaya sa isang anak niya para sa atin. Special yung tingin ng Panginoon sa atin. Makaya tayo. Kinirate niya tayo. Nirigalawa niya tayo ng buhay na walang hanggan. Because ang tingin ng Panginoon sa atin, special tayo. Saan mo makikita yan? Sa Bible lang. So, bakit mo kailangang ibaba ang confidence mo dahil sa sinasabi ng ibang tao? Knowing na yung Bible mismo, tingin ng Panginoon na susulat doon, special ka. Mahal ka niya. Bakit mo kailangang ibaba yung self mo dahil lang sinad ka ng isang tao na wala kang kwenta, wala kang pinag-aralan, walang ka manarating, hindi mo kaya makapasa sa trabaho, na hindi mo kaya mag-excel sa school, sa sports, o ano mang tinatahak mo lantas. Bakit kailangan mong pansinin yun? Sabi nga sa Bible, mahal ka ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, kinirate ka niya. Sabi nga sa Bible, God fight for you, for us. Exodus 14:14. Di ba? Isipin mo yun. Yung Bible yun nagpaparealize sa atin na masaya, na special tayo. Di ba? Yung number 3 na yun, guys, yung hanapin mo yung encouragement mo sa Bible. Yun yung pinaka nagisusi kung bakit hanggang ngayon strong pa rin ako. Kung bakit hanggang ngayon, kahit ganito ako, ang dami kong ina-advise na mas may pinag-aralan sa akin, na mas nakatapos sa akin. Even yung nasa ibang bansa, guys, tatawag sa akin, umiiyak, nagpapa-advise. Bakit ko nagagawa yun? To the point na bago yun, may pinagdadaanan pa ako eh. Bakit ko nagawa yun? Because sa tatlo na yun, at yung pangatlo na yun, yung kahit may pinagdadaanan ako, pupunta ako sa kaibigan ko, may pinagdadaanan din. Bakit ko nagagawa yun? Because tinataas ko yung confidence ko sa pamamagitan ng tatlong bagay na yun. Sa tatlo na yun, yung number 2 talaga yung pinakasusi para sa akin. Yung ano ko. Pero, yun nga, mahalagang bagay yun. At mahalaga yung confidence na meron ka. So, ano ulit yung tatlong bagay na yun? Number 1, hanapin mo yung bagay na sa sarili mo na kaya mo ipagmalaki sa iba. Na kaya mo yung pang-counter sa sinasabi nila na mali sa'yo. Number 2, hanapin mo yung mga tao na kayang pagmalaki ka rin, na kayang itaas yung confidence mo. And number 3, hanapin mo yung encouragement at pagpapataas ng confidence sa Bible, Word of God. Yun lamang at maraming salamat. May gusto lang sabihin bago ko i-cut tong video to. I trust you and naniniwala ako na kaya mong abutin lahat ng gusto mong abutin because create ka ng Panginoon. Basta good yan, kaya mong abutin yan. Naniniwala ako sa'yo. Isa ako sa mga mapapalakpak kapag ka nag-message ka sa akin, uy, naabot ko to dahil sa video. No, naabot mo yan dahil sa'yo mismo. Naniniwala ako na ikaw mismo kaya mong abutin lahat yun. Feeling mo mahina ka, kaya mo yan. I trust you and God trusts you. Mahal ka ng Panginoon, special ka sa Kanya, kaya magagawa mo lahat yan. Thank you so much. God bless.